rebuild is 18 months to 24 months. So, sabi nila, they are supportive. Magbibigay din ho sila ng iba pang suggestion, written suggestion and inputs where we're very welcome naman po. At hiningi ho talaga ni Chairman sa kanila na yung mga inputs. And yesterday, ka-meeting naman ho namin yung mga motorcycle riders, groups, iba't ibang groups. Sinamahan din ho andun din ho si Kong Rog Gutierrez ng One Rider. So, ang stand nila, ayaw nila yung naiipon lamang sila sa isang lane. Kasi sabi nila, maraming maapektuhan ng mga riders na nasa TNVS, yung mga nagdi-deliver. So, maapektuhan naman daw po yung mga hanap buhay. Pero yung grupo po ni na Sir Atoy Santa Cruz ng Motorcycle Association din po, they are in favor of that, na may designated exclusive motorcycle lane, because sabi nila, hindi natin pwedeng i-compromise ang safety sa bilis para makauwi ka ng maaga, kasi in 3 days sa paglunsad ho natin ng NCAP, nakita naman natin trending sa social media na sumusunod ho talaga, hindi lang ang mga motorista, yung mga riders, but also the four-wheel vehicles. Hindi ho sila sumasakop sa exclusive motorcycle lane sa Commonwealth. So, both parties po magbibigay din ho sina Kong Rog ng kanilang inputs, and yung mga motorcycle organization groups na hinarap po namin, magbibigay din ho sila ng inputs and suggestion. Pero ang stand ho nila, yung isang grupo ayaw nila ng motorcycle lane, pero yung isang grupo ng motorcycle riders gusto nila because they are pro safety daw po. So, yan lang. So, ano pong resolution dun, sir, sa cycle lanes? May come June 13, may exclusive na po ba or wala pa? Wala pa po, kasi hindi pa namin na-meet naman yung mga bikers and mga mobility groups. So, we will also set a scheduled meeting with them, and papakinggan din namin ang kanilang mga suggestion, at after that, saka ho kami maglalabas ng final na desisyon regarding doon sa motorcycle lane, bike lane. Yun lamang po. Christian Yusores, Radio 630. Okay, sir. Siguro po kay Sir Gab. Na-mention niyo po kasi yung mga cleaning operations na ginagawa ninyo, and mostly po ng mga nakausap namin mga motorista na naapektuhan doon nga po sa NCAP and sa At-Even scheme, ang kanilang target sanang daanan yung mga inner roads. Pero ang problema naman nila, siksikan dahil sa mga double parking, yung mga illegal parking, yun yung kinakaharap naman po nila. Ano po ang gagawin doon ng MMDA para magamit naman as alternative roads yung mga inner roads natin? Tama po kayo, no? Actually, the priority or yung use ng ating mga alternative routes is to make travel time faster, to provide mobility sa ating mga motorista. So that's why ang ating mga clearing operations, hindi lang po natin kino-conduct ito on a certain time. We do not conduct it in the morning or in the afternoon only. Tuloy po ito. We have already launched our intensified clearing operations, na kung saan simultaneous ang ating pag-clearing. We have, like in our case, sa special operations po, 3 grupo po ang nag-ooperate sa isang umaga. So we are already operating several areas in just a single span of time frame. So 3 oras, 3 hours in the morning, we are already operating Manila, San Juan, Mandaluyong, Navotas, Caloocan. So yung simultaneous operations po natin, it helps in alleviating the problem of illegal parking. And aside from that, meron po tayong efforts together, hindi lang po dito sa ahensya ng ating ng Metropolitan Manila Development Authority, but also along with our local government units. That's why meron po tayong mga